Hi! Welcome back to Braille's channel. Attention po sa ating mga SSS pensioners. Ang lahat po ba ay nakapag-submit na ng kanilang ACOP compliance for the year 2023? Alam niyo po ba na may bagong circular guidelines ang SSS with regards sa ACOP compliance ng taong ito? May pagbabago nga ba? Ano-ano ang mga bagong requirements, qualifications at manner of submission ng ating ACOP compliance? Ang lahat ng ito ay ating ibabahagi ngayong araw. Kaya kung isa po kayo sa mga interesado at mga SSS pensioners, ay dapat nyo pong panoorin ang video na ito. Para alam po natin ang mga bagong update ni SSS. At makaiwas sa pag-suspend o ma-reject. But before po tayo magsimula, kung bago lang po kayo sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din po sa kapwa natin mga SSS pensioners at kaanak para maparating po natin ang bagong update patungkol sa inyong ACOP compliance ng taong ito. And click na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga latest news na makakatulong po sa atin. With no further ado, let's start na po sa ating main topic. Attention! Sa lahat ng ating SSS pensioners, the SSS ACOP Compliance Latest Guidelines for the year 2024. Alamin, SSS Circular Number 2023-013. Naglabas na po ng bagong circular guidelines ang SSS last December, particular sa ACOP compliance for the year 2024. Ito ay ang Circular Number 2023-013 pertaining to revised guidelines on the annual confirmation of pensioners program. Nakapaloob po dito ang reporting of pensioners on a yearly basis to ensure the continuous payment of their pension benefits in accordance with Republic Act 11199. Sino-sino nga ba ang required mag-submit ng ACOP compliance base sa bagong guidelines? Dati kasi, ay hindi required ang mismong retirement pensioners na mag-submit ng ACOP. Subalit ngayong taon, ay nirevise na po ni SSS ang guidelines, at ito na nga po ang isa sa pagbabago. Ang lahat ng SSS retirement pensioners, o ang mismong pensioners na naninirahan sa Pilipinas, at nasa edad na 80 years old pataas, ay required na po mag-submit ng ACOP compliance starting ng March ng taong ito. Pangalawa, mga retirement pensioners na naninirahan sa ibang bansa, ang kanilang compliance method ay through video conference. Pangatlo, mga total disability pensioners, ito ay upon approval and assessment of SSS Medical Office, ay kailangan din mag-submit ng kanilang requirements kasama na ang latest medical certificate at laboratories upon compliance. Pang-apat ay ang mga death survivor pensioners, ito ang mga nabalo o naiwang asawa ng namatay na pensioner, kasama sa requirements din nila ang pag-submit ng self-declaration of non-remarriage, katunayan lamang na hindi sila nag-asawa during their pension benefits. At ang panghuli ay ang mga dependent minor children na nasa pangangalaga ng kanilang ina o ama o isang guardian. Ang kanilang benepisyo ay matitigil lamang kapag sila ay tumuntong na sa adult requirement na SSS. Pwede rin i-required na SSS ang mga mismong retirement pensioner na wala pang 80 years old kapag kinakailangan at upon requested via the SSS Evaluation Committee. Ang lahat ng ACOP requirements ay sasailalim sa screening and evaluation process. Dito ay malalaman po natin if continue pa rin ang ating pension benefits, suspended o na-cancel dahil sa mga kadahilanan at pag-resume o pagbabalik na nasuspend na benefits. Ipapaalam po nila ito through sa ating email. Kailan nga ba ang schedule ng ating ACOP compliance? Or, kailan dapat mag-submit ng ACOP compliance sa SSS? Ang lahat po ng retirement at disability pensioners ay dapat makapag-comply at makapag-submit on or before ng kanilang kapanganakan. Samantalang, ang mga death survivorship pensioner at ang dependent pensioners
ay kailangang makapag-submit ng kanilang AKOP compliance on or before ng kapanganakan ng namatay na SSS member. Doon naman sa mga first time pa lamang na na-approve ang kanilang retirement benefits, ay makakapag-comply pa lang sila pagkatapos ng 1 taon at bago sumapit ang kanyang kapanganakan. At sa mga magsasubmit ng kanilang AKOP requirements, pwede nyo po itong gawin kahit sa 2 months bago dumating ang inyong kapanganakan o ang deadline ng submission para makaiwas din tayo sa pagkaantala ng ating pension. Paano naman natin ito may sasubmit sa SSS? Ano ba ang manner of compliance? Ang lahat po ay pwedeng makapag-comply through personal appearance sa any SSS branch. Kung retirees residing abroad naman, ay through video conference ang gagawing compliance. Pwede naman tayo makapag-comply through mailing or sending through email address. At kung hindi naman nakaya ng pensioner, ay pwede naman sa authorized representative or guardian. Make sure lamang po na updated ang ating personal details sa SSS bago po tayo makapag-comply, katulad ng ating home address, mailing address, email address at mobile number para makaiwas po tayo sa pagka-delay o pagka-reject ng ating AKOP. Isa pa sa nadagdag sa requirement ni SSS ay ang ating PhilSys ID. Kung sakali na available na ang inyong national ID, ay kailangan nyo po itong i-present at idagdag sa inyong AKOP compliance. Isa rin sa bagong guidelines ng SSS ngayon, ay required na rin na magpasa ng kanilang SSS ID ang mga pensioner. Kung halimbawa na wala pa silang SSS or UMID ID, ay kailangan na rin po natin kumuha ng SSS number through online account sa mga hindi SSS member na pensioners. Paano nga ba ang ginagawang pag-evaluate at screening process ng SSS sa bawat AKOP compliance? Isa sa screening process nila ay ang pagbisita sa bahay ng pensioners. Kung halimbawang ito ay hindi makakapag-comply ng personal at hindi rin alam sa online compliance, ay pwedeng mag-request ang pensioner na ang SSS mismo ang pupunta sa inyong bahay para ma-check personally ang inyong mga requirements. Ang inyong AKOP requirements ay i-validate at dadaan sa evaluation process upang masiguro na tama lahat ang pag-comply ng bawat pensioners. Dito ay malalaman natin kung approved, deny, suspended or hold ang ating pension. Kapag ganito ang naging results, ay kailangan nyo po lamang na itama ang hinihinging information ni SSS na ipapadala nila through sa email na isinabit po ninyo at ipasa din agad para maiproseso at ma-approve. Another way of verification process ng SSS ay through further investigation with the help of Philippine Statistics Office. Kung sakali na may duda, ang SSS sa birth certificate o documents na ipinasa ng pensioner. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng ating mga SSS pensioners sa bagong guidelines with regards sa AKOP compliance for the year 2024. Abangan niyo po ang karugtong ng aking video patungkol pa rin sa AKOP compliance with regards sa suspension at cancellation ng ating pension. May pag-asa pa kaya na ma-approved ang ating compliance at makuhang muli ang ating pension? Mga paraan ay ating ibabahagi. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng SSS o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base na rin sa aking kaalaman, karanasan, at mabusising pagsasaliksik ng mga impormasyon para maipahatid sa ating mga SSS pensioner ang mga bagong update sa kanilang AKOP compliance. Marami pong salamat and God bless us always. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel.